Kalikasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat nakasabi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes ng ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD. At ang ating mga lektor na sina Sister Tess, Sister Franz at Sister Mayen. Magsitayo na po ang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at aliwanag ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayin. Na-miss ko kayong lahat. Mua. Nakakatuwa po at itong aking pag-misa sa Radio Veritas ay una at pangalawang Huwebes po ng buwan. Kaya ngayon po yung unang Huwebes ng buwan. At ang ating pong ebanghelyo patungkol po doon sa pagturo ni Jesus, yung pinakadakilang utos ng Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Yung kausap niya rito, isang bata, sinasabi ng Panginoon, hindi ka malayo dahil sa iyong pananaw sa buhay, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At yung ating unang pagbasa, medyo mahaba. Ito istorya ni Tobias na kasama yung si Rafael, pumunta sa bahay nila Raquel at saka ni Edna. Yung dalawa po, si Raquel at saka si Edna, mga magulang po ni Sarah. Noong araw pong yun ay hiningi ni Tobias yung kamay ni Sarah para mapangasawa niya. At kultura nila na mag-ayos sila ng kontrata, marriage contract, pipirmahan nila yon. At nung gabi yun, manmanan po ninyo, yung gabi na yun, yung unang gabi na mag-asawa, nagdasal sila. At saka sila natulog. Talakay natin mamaya kung ano ibig sabihin sa buhay natin ito. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo po dudulog sa Panginoon, nahihingi ng kanyang awa at kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Ito ay minihiling sa iyo na iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano yon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sarah. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang magpangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan
ng kanyang ama. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa ikbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagpatuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raquel na sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tumugon naman sila agad ni Raquel. At ang wika, "Maligayang pagdating mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Asareas, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayon gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipatatapat ako sa iyo. Si Sara ay may pakakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa ay namatay nang sila'y nagsibing. Ang paniwala ko ay hindi nangyari sa iyo. Ngayon, iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasiyahan sa langit. Kaya't kunin mo na siya. At mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo, magpakailanman. Naway pagpapalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay nagpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balunbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Matapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang magpag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula,
di dapat mag-isa ang tao, yung wika. Gawin natin katuwang sa kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di uudyok ng nasa Diyos na Panginoon. Tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalat at ikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po lahat. Hallelujah! Hallelujah! Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah! Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sabagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ng ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoong sinasabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit pa sa na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. At sinabi niya, malapit ka na mapabilang sa mga pinaghahari ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ito ang mabuting balita nating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, wini-welcome natin, makapanalig natin galing pa sa Kabanatuan. Anong pangalan natin mga kapatid? Kapanalig galing sa Kabanatuan po. Lapit po, lapit po. Anong pangalan po nila? Mga galing pang Kabanatuan ang kapanalig natin. Lisa Quijada po. Lisa Quijada. Sa iyo niyo pong siya yung nauto nyo. Kaya pangalan nauto. Ang pangalan na nauto ni Ate Lisa? Mukha ka obispo Opo. Sino pang galing sa Bataan naman? Galing pa kayo ng Bataan? Talaga? Ang pangalan po, ate? Elma Ambrosio po. Elma Ambrosio. Sino pang malayo pa? Mami, taga Duhat po, Kawi, Bulacan, si Kanati, Lagrinas. Uy, si Mami, taga Bulacan, taga Bukawi. At meron pa taga Los Baños. Si
Esther at saka si Ezra. Yan. At yung mga taga Abu Dhabi, opo, nakikinig lagi sila dito, mag-streaming. Hi, Abu Dhabi. Yan. Taga saan ka ho? Oh, sa Quezon Botas. Sa taga-tagatan nga. Oh, talaga, sa taga-tagatan. Ah, phase 2. Quezon City ako. Quezon City. Oh, taga Quezon City kami. Okay. Sino sa inyo ang ipinagdasal yung mapapangasawa niya? Pinsal nyo? Ha? Pinsal niya, mami? Mukhang hindi lahat pinagdasal yung napapangasawa yun, no? Ha? Anong pagdasal niya, mami, nung pinagdasal yung asawa niyo? Kung kalooban mo po, Panginoon, siya nawa. Siya nawa, oo. Ikaw, ate, anong pinagdasal mo nga, mapapangasawa mo? Ay, pinagdarasal. Ano? Liga, ate. Liga. Liga nga, dali. Wala tayong oras. Liga. Liga. Kaya na ako sa mga. O, paano mong, anong pinagdarasal mo? Anong gusto mo naman malaman ka paano ka nagdarasal? Father, pinagdarasal ko na sana mahal niya ang Diyos. Na minamahal niya ang Diyos. Pinagdarasal ko yung mga characteristics na hinahanap ko dun sa... Ay, pare hinahanap mo. Hindi. Joke. Weh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ating unang pagbasa mula kay asaklat ni Tobit, yung pag-asawa ni Sarah tsaka ni Tobias, pag-asawa nila, kung titignan po ninyo yung unang pagbasa, ang bukang bibig nila Diyos eh. Si Raguel, yung tatay ni Sarah, kita niyo yung mga exchange na kanilang mga pag-usap. Si Rafael po yung anghel. Si Rafael, mga barkada niya, si Miguel at saka si Gabriel, di ba? No, tatlong arkanghel yun. Tapos, kasama ni Rafael si Tobias. Punta sila doon sa bahay ni Raquel, na ang anak ay si Sarah. Si Tobias, gusto yung hingin yung Sarah na mapakasawa niya. Ang kultura nila, siguro ganun lang na hihingin sa tatay yung dalaga. Siguro ganun lang. Pero at the moment, sinasabi na natin, na yung kwento, punong-puno ng bukang bibig nila sa Diyos. Laging batas ni Moises, laging pagsunod sa kalooban ng Diyos, laging ganon. Inisip-isip ko, kapag ka talaga mahal mo pala ang Diyos, ang bukang bibig mo, Diyos. Kaya hindi ako naniniwala sa mga nasa simbahan, mga taong simbahan, chismosa. Totoo, hindi ako naniniwala ang mga taong simbahan, chismosa, na mahal nila ang Diyos. Kasi kung mahal mo isang bagay, yun ang isip mo, yun ang utak mo, yun ang ugali mo, ang bukang bibig mo, Diyos. O yung isang bagay na yun. Pero pagka taong simbahan, nagsisimba palagi, ang bukang bibig, paninira sa kapwa at chismis, ay hindi nila mahal ang Diyos. Kasi ang bukang bibig nila tungkol sa ibang tao. Pansinin po ninyo, pag meron kayong mga kaibigan, panay green jokes, ang bukang bibig nila panay green jokes, yun ang utak nila, luntian. Green din. Pabuksan ninyo yung utak. Hindi nga. Kung ano ang bukang bibig, siya nilaman ng dibdib. Ha? Kaya man po ninyo, yung mga kaibigan ninyo, kung anong bukang bibig nila. Kaya pag meron kayong taong simbahan, na bukang bibig chismis, huwag kayo maniwala mahal niya ang Diyos. Huwag kayo maniniwala. At huwag kayo magkikwento sa kanya kasi chichismis kanya. Totoo po. Pag ang bukang bibig ay tungkol sa Panginoon Diyos at pananampalataya, yun ang kausapin mo. Ba't kaya nagsisikuhan? Ayan na po.
desisyon ay kinukonsulta sa Panginoon. Ang pangalan mo, Neng? Jenny. Okay. Bukang bibig. Okay. Kasi meron ako sa kaibigan, she was 32 years old. 32 years old. She entered the convent bilang nobisyata, but because of health reasons, she left the convent. Dahil the health reasons. Para sa kanya, senyalis yun na hindi talaga sa kanyang pagmamadre. Kaya she became a flight stewardess. At mature siya, maganda siya. Okay? She was 32 years old. This happened in Los Baños. This happened 1992. Nag-aaral pa ako sa Los Baños sa communications. So itong kaibigan ko ito, member siya ng isang young professional community. Hallelujah community. Hallelujah community. Karamihan po doon mga young professionals po. Now, itong kaibigan ko ito, she was 32 years old. 32 years old and still single. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba naalinlangan na makaibigan mo, kaklase mo, may pamilya na at may asawa na? Ikaw wala kang pang asawa. Sabi niya, Father, okay lang ako, Father. Kung naman bigay sa akin ng Lord, okay lang ako. Pero nagdadasal ako, sabi niya. Kung magkakasawa talaga ako, pero nagdadasal ako. Sabi ko, ano naman dasal mo? Sabi niya, ito dasal ko, Father eh. Lord, please give me somebody whom I will marry who loves you the way I love you. Okay? Lord, give me somebody whom I will marry who loves you the way I love you. Nag-usap kami January. February 14, she received a bunch of red roses sa isang leader nila sa community. Naligaw itong elder nila, na binata rin. Tapos naging sila by June. 2 years after, ako nagkasal sa kanila. At true enough, they were very happy at sila yung nagsiserve kay Lord bilang mag-asawa. Kaya ako kinikwento sa inyo, kasi yung pagkonsulta sa Panginoon, na siya yung ating kinakausap bago ka magdesisyon. That means, inuuna mo ang Diyos bago lahat. Okay? Inuuna mo ang Diyos bago lahat. Ulitin ko, inuuna mo ang Diyos bago ang lahat. Tingnan po ninyo. Itong si Tobias, nahingi niya nga si Sarah sa kanyang ama na si Raquel. Nagpirmahan sila nung hapon na yon, at ang unang gabi, kinuha ni Tobias yung si Sarah sa kalang unang gabi. Babasahin ko po sa inyo yung talata na yun. At hindi siya karaniwang ugali eh. Lalo't higit pag-usapan natin ngayong panahon na ito, hindi siya karaniwang ugali. Eh, di ba ating unang pagbasa? Wala yun. Yan. Okay. Ito pagkakasabi. Natapos ang kasilay, sila'y nagkainan na makapag-isa na ang mag-asawa. Bumangon si Tobias ang sinabi sa asawa, bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Yung unang gabi, nagdasal sila. Ulitin ko, yung unang gabi, nagdasal sila. At pagkatapos magdasal, nakalagay dito, at saka sila natulog. Ibig sabihin, sa karamihan, wala pang unang gabi, may nangyari na. Kaya pala, ang motibo pala, minsan ng pag-aasawa, o karamihan ng pag-aasawa, yung sinasabing last. Karamihan ng nag-asawa na ang unang motibo ay lust, L-U-S-T, kita niyo hindi maganda ang pagsasama. Samantalang itong ating binasa unang pagbasa, mula sa aklat ng Tobit, ito ang motibo nila sa bandang huli. Ang pag-asawang pinasok ko ngayon, hindi udyok ng nasa. Hindi, ang pag-asawa ko ngayon, na pinasok ko ngayon, ay hindi udyok ng nasa. Sa English translation, they were not motivated by lust.
Oo, sa ating salitang kanto, hindi L ang simula ng pag-aasawa nila. L sa Tagalog. Mael. Alam na natin yung Mael, okay? Sa madaling salita, marami sa atin nag-asawa, udyok na nasa. Kaya hindi maganda ang pagsasama. Ito, ang udyok nila, ang Diyos ng Panginoon. Ang unan nila sa pagsama nila, ang Diyos. Hindi sila nagtalik nung unang gabi. Nagdasal muna. Kaya nga, binabato ko sa inyo mga nag-asawa. Yung unang gabi, palagi ko sabihin ko sa inyo makapanalig, bihira o wala man ang nagdasal ng unang gabi nila. Hindi nga. Bihira. Ito, inuna nila ang Diyos bago sila mag-asawa. Kitang-kita mo nagdasal sila, bumangon ka mahal ko, malalangin tayo. Kaya pala, ang successful married life, kapag inuna mo Diyos. At ang hindi successful na married life, kapag ang udyok ay nasa. Lalo dagit, pagka nag-asawa, buntis na. Bakit? Kasi ang udyok ay nasa. On the other hand, kahit na pa, halimbawa, nagsimulang ang udyok ay nasa, granting, along the way, nagkakaproblema na sila. And here comes the grace of God. Somebody invited them to become members of Couples for Christ. Okay? At nantig ang kalooban. And they, for the first time, entertained the idea o yung conviction na kailangan isama ang Diyos sa kanilang married life. Ginita nila ang Diyos sa kanilang dalawa. And love is sweeter the second time around. Meaning, kung sakali man ang unang udyok ng pag-asawa nila ay nasa or lost. At eventually, hanggang doon yung pag-asawa nila. Bumababaw. But they realized later on, kailangan nila Diyos sa married life nila. And love is sweeter the second time around. Bakit? Kasi ang Diyos nasa gitna nila. Halimbawa, meron akong dalawang string. Halimbawa, ito ho, papakita ko pa sa mga kapanay sa Abu Dhabi. Dalawa yung lubid. Ito, simbolo ng babae. Simbolo ng lalaki. And we say, pag kinakasal, we tie the knot together. Pinalupot ko yung dalawa. Binuhol ko rito. Naghihiwalay pa rin sa gitna. Ano mas maganda? Halimbawa, ito yung isang lubid sa babae, isang lubid sa lalaki, at pangatlong lubid kay Jesus. And we tie the knot together. Kasama yung pangatlong lubid. Pag sinama yung pangatlong lubid na pinagsalo-salo mo doon sa dalawa, you form a rope. Again, it becomes a rope. At yung rope na yun, ang lalagay sa balikat ng mag-asawa. You cannot have a rope na dalawa lang ang lubid o dalawa lang ang strings. Ang rope talaga may pangatlo. Kaya pala sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Kaya pag nagkakasal ako, sinasabi ko sa babae, or babae, you don't come here in the name of your husband-to-be. Or lalaki, you don't come here in the name of your wife-to-be. No. First and foremost, you come here in the name of Jesus. Likewise, ikaw, babae, lalaki, you come here in the name of Jesus. Then you come here for your wife and for your husband. Because when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. Siya yung pangatlo. At marami ako nakita miracles
sa mga mag-asawa, almost breaking up. But when they put Jesus in the midst, love is sweeter the second time around. Kaya pala, if in case you are going to get married, pray na sana, if I may suggest, Lord, give me somebody who loves you the way I love you. Okay? At the same time, kalooban mo ay sa Diyos. Unahin mo siya. At kung sakasakali may nakikinig na magpapakasal, palibasa June bride, June bride daw, suggestion ko, wala mo na mangyayari sa unang gabi. Magdasal muna. Kaya-kaya nila. Problema nyo yan. Kaya pala, ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Love God with all your heart, with all your soul, with all your understanding. Siya unahin. At pag siya nauna, pinapaspasan ng Diyos ang mga taong may takot sa Kanya. Kaya ang ating salmo responsorio, mapalad ang mga taong may takot sa Diyos. Kapag ikaw, inuna mo ang Diyos, you can never go wrong. Again, if you put God first, you can never go wrong. Especially sa pag-aasawa. Kaya bandang huli, ang panalangin ni Tobias at saka ni Sarah, that they may have happy old age together. Na sana sila yung magkatuwang habang buhay. Yun ang last part. Na sana dapat sila yung magkatuwang habang buhay. Na hanggang pagtanda, kami magkatulong. Hanggang pagtanda, kami magkatulong. In English translation, that we will have happy old age together. My dear friends, kung kayo mag-asawa, don't pray for long life. Please don't pray for long life. Pray for happy old age. Na sana bandang huli, kayo pa rin. That you be able to enjoy the fruits of your labor. Especially, enjoy together the presence of Jesus in your married life. Because after all, mapalad ang mga taong may takot sa Diyos. Magsipain po tayo lahat. Sa ating mga panalangin ngayon, may pakita nawan natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa, tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Sa bawat kailangan natin sasagot, Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang simbahan, naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makitungo sa ating kapwa na may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim ng pagkalinga sa mga may sakit, mga matatanda, sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may karawa sa mga susunod araw at sa mga nagdaang araw, sina Sister Memeng Maximiano, Ningning de la Fuente, Bea Yap, Martes Crier Fabian, Father Ben Alunar SVD, Jevin Sarmiento, and Feli Magpili. Sa ating mga kapanalig po sa kalamang kahilingan, lalo digit ang mga families of Peter Cruz, Pre Canlas, Uy Parto, Tividad, Oro, Mendoza, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early Nonet, Lindsay Hugo, Tony, Heidi, Chit, Esther Mines, Sonia, Wilma Tess, Terry, Franz, Mayet, Homer, Marivic, and MJ, Nelvin and Agnes, Peaches and Long, Dr. Jesus Yap,
Dr. Paul Malabanan, Dolly Alano, Tom De La Peña, Dante Javier, Ed Lo, Tams, Christy, Chato, Cheska, Cynthia Gallardo, Romel Pangilinan, Toto, Audrey, and Chato, Solis, Nars, Father Troy, OFM Capuchin, Nene Swakan, Friends, Rowena Valdesco and her dad, parishioners ng San Isidro Labrador Parish ng Kinlogan, Quezon, Palawan. At para sa kagagali po na sumusunod, si Jairus, anak ni Raquel and Joel ng Ruiz near Abu Dhabi, Susan Custodio, Elizabeth Ortega, Arnie Cabusay, Socorro Dixon, nanay po ni Alice Dixon, Sister Faye Aguilar of Sablayan, and Leonard Monterona. At lahat ng makaramdaman po, lalo si Mines Esperancilla, Tams Reyes, Tony Malabanan, Aurin Parto, Sister Ramira Uy OSB, Carlos Cañaveral, George Lin, Dali Canseco, RV Bartolome, Leti, and June Hongko, Tita Glo Cabrera, Meli Rendor, Bibsin Apple, and Ben Orising David, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit Ama, maging karapat dapat tawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at sa gawa. Dami iniling sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Manalangin mga kapatid, itong paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangal at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumig ka sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahan loobong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap na may malinis na kalooban sa paglingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming kapangyarihan tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiloy, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysan manghil nagsabit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubugay siyang kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ang tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan dugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bago mo pinigtis ang kusol na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ay hahandog para sa inyo. Lord Jesus, we love you. Mahal ka namin, Panginoon. Kaya di naman napatapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord Jesus, we love you. Ipagbunyi natin miskan natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa na yung pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabay na iyong anak.
Kaya tinaanan namin sa tinapay nagbibigay buhay at ang kalsa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katutugon ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan nagalang sa buong daigdig, puspos kami sa pag-ibig, kaysa ni Franz na aming Santo Papa, Honesto na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alahan mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asiling muling mabubuhay. Hindi lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapat kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa na mapusat lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpapasikarangal mo sa pamagitan ng yunak namin Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mamakapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating indadasalin ang panlang tinuro sa atin natin Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadihan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iluwa sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng papahan ng Diyos ang aming tagapagligtas. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan pinibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, ang kapayapaan ang panglaging sumenyo. At sumayin. Ibigay ninyo ang kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be with you, kapanalig. Peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Kordero Kordero ng ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagalob mo sa amin ang kapayapaan. makapanalig ito si Jesus. Hindi nilalayo sa kanyang kaharian ang mga taong nakakaunawa na siya dapat, ang Diyos ang dapat mahalin at ibigin bago lahat. At ang sino umibig sa kapwa, gaya ng kanyang sarili, ay malapit sa kanan ng Diyos. Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan sa libutan, mapapada mo taong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso ko'y binihag mo, sa tamis ng pagsuyo. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at tubo. Inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Prayer to Our Lady of Fatima. O Most Holy Virgin Mary, Queen of the Most Holy Rosary, you were pleased to appear to the children of Fatima and reveal a glorious message. We implore you, inspire in our hearts a fervent love for the recitation of the Rosary.
by meditating on the mysteries of the redemption that are recalled therein, may we obtain the graces and virtues that we ask through the merits of Jesus Christ, our Lord and Redeemer. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkariya mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa karya mo sa kalangitan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naman sa pagbabasbas na ito, makaabot sa inyo ang kagalingan dulot ng Panginoon sa mga may pananampalataya. Pagpalanawakan ng makapal ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, kumain kayo mapayapa. Salamat sa Diyos! Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang pangunan sa pagdiriwang ng banal na misa sa ating mga lektordas na Sister Tess, Sister Franz, at Sister Mayan. Maraming salamat po. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray. Kasama po si Jaynard at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Susunod na po ang Radyo Kalusugan kasama si Super Lady Dr. Winnie Elfa. Sumainyo ang katotohanan.